Hello. Sana mas malakas ngayon. Pasensya na kayo talagang wala na, mas matanda na sa akin yata itong aking cellphone. Hindi na ganun ka-accurate yung kanyang yung kanyang audio. Katapos lang namin ng brisk walking. 1 hour, 1,000 meters. Kalkulado ko na yun eh. Elevated man o flat yung lalakaran namin, yung pa rin ang niya, kasi yung brisk walking ko parang jogging na mabagal. Hindi kasi pwede dito sa ko sa tendonitis ko, yung maalog siyang maalog. Totoo nga, dapat talaga ako yung full rest, wala talagang walang exercise, hindi nagagalaw itong kamay ko. Kaya lang siyempre hindi naman yung tendon ko lang ang kino-consider ko. Siyempre nandun na ako sa sa kalagayan na nagre-recover. Kailangan ko nang alagaan yung aking health, lalo na yung aking lungs, di ba? Puso. Kailangan ko nung strength niya. Kailangan yung matagal siya sa Kaya makukuha mo yan sa autophagy na siyempre i-release mo yung carbon dioxide sa katawan mo, sa organ mo, tapos mag-exhale ka ngayon ng oxygen para lumakas ang lungs. Pag malakas ang lungs natin, malakas ang puso, tapos malinis yung laging detox yung ating bituka, hindi yan mamamaga. Bakit ba ganito ang natin ewan ko ba? Kasi sa nakikita kong ibang mga kumpara dun sa channel ko, kukunti ang viewers, parang mas gusto yata talaga ng tao yung makikita ka na bedridden, hindi ka na makagulapay, namamagana yung katawan mo, kalbo ka na dahil sa chemo. Mas sinusuportahan pa nila yun kesa yung eto ko, survivor. Kung tutuusin, siguro kung hindi ako gumawa ng kaparaanan, kasi andun na kumbaga nandun na yun, ang sa isip ko kasi taning na yun parang nakikita ko na yung sarili ko sa kabaong o sige, yung buhay mo eto hanggang dito na lang, bagamat hindi pa naman yun ang talagang sa akin, pero ano pa bang pupuntahan kung ganun na ang sinabi na mag-undergo ka ulit ng surgery, tatanggalin na lahat yan, i-endoscopic ka na, colonoscopic, para makita na kung hanggang saan, kung nag-metastasize na yan. Pagkatapos nun, susunod? Na opera, chemo na, radiation. Makikita na yung kasi sinabi na na aggressive. In 1 year, marami na talaga siya, dumami na. Tapos doon ko naramdaman yung parang, uy, ganun ko ba i-give up lang yung life ko? Pinahiram sa akin to ng Diyos, malinis ito malusog. Inabuso ko lang, kaya ako nagkaroon nito. Kaya ngayon, syempre sa panalangin, sa inahin natin sa Diyos, humingi talaga ako ng awa hanggang sa nagawa ko nga yung mga bagay na yun. Marami naman talagang paraan kung nahihirapan kayong mag-alis ng kanin, naiano ko na sa ibang sa ibang video ko kung paano ang paraan. Sa sugar ganun din, kasi may 3 pagkain tayo na hindi siya matamis pero mataas ang sugar niya. Kasama na dyan yung prutas, mataas ang fructose niyan. Yung mga greens, kabilang na dyan yung tinapay, kanin, yan. Kasama yan mga kakanin, cakes, tapos yung mga candies, biscuits, lahat yan kasama yan. Ang totoo, pati nga yung high carb na gulay, yung mga hardcore na gulay, kagaya ng kalabasa, tsaka root crops, kasama yan. Kung hindi natin kayang tanggalin ng biglaan, kahit unti-unti, kalimutan natin. Unang-una ako kasi noon,
nung hindi pa ako ganyan, pero nagbi-bleed na rin ako noon. Hindi nga lang dire-diretso. Marami akong stock ng pasta, sutanghon, yung bihon, may mga dilata ako. Lagi may naka-ready na dyan. Meron akong pang na kaagad. Lagi ako merong pang mahablangko, merong harina. Anytime na gusto kong gumawa ng puto, gusto kong gumawa ng kakanin, gusto kong gumawa ng meron na. Kung gusto kong gumawa ng salad, nakakagawa ka agad ako kasi pagka nagkapera ako, yung mga time na yun, medyo kumikita ang lola. Kaya sa akin yun, naka-stack na yun. Talagang nasa pantry ko na yan. Kaya hindi ko na kailangan na, hoy, kailangan kong may magbe-birthday o kaya gusto kong magluto ng ganun. Wala akong pera. Nandiyan na talaga, nire-ready ko na yun. Ganun kasi ako noon. Talagang ngayon makikita mong herb sa akin. Turmeric, bawang, luya, pandan, paminta, yung 5-star anise, yan, yung mga ganyan, yung mga spices. Pero yung iba pang mga halos hindi mo na makita sa akin. Kahit yung mga oyster, pagka yung minsan magluluto ka ng para naman sa dila rin nila, yan, bibili ako ng maliit lang para pang isang gamit lang. Pero yung mga condiment naman, bechin o magic sarap, wala na talaga. Hindi ko na ini-entertain dito yan. Bumibili ako ng asukal, table sugar para sa kanila kasi hindi nila kayang uminom ng kape na walang asukal. Ako naman, okay naman sa akin yun. Kahit na walang asukal, talagang nakaka-survive ako. Ang hirap ng dinadanas ng isang yung ang feeling mo ay meron ka ng tanning. Para bang naranasan ko na yung bumaba sa libingan. Kasi sa gabi halos hindi ako matulog. Tapos napapaginipan ko yung mga namatay na mahal sa buhay, mga kakilala, yung iba nga hindi ko na matandaan. Tapos yung dumadalaw sa'yo na para bang sinusundo ka na lagi. Parang nandun lang naman din sa paraan na natural na hindi naman yung mga nakakatakot. Pero pagising mo, pag-iisipin mo, patay na yun bakit ganun? Parang lagi na lang akong dinadalaw ng mga patay na, di ba? Isa raw yun sa mga sintomas na nalalapit na. Ayaw ko pa Bakit ayaw ko pa? Dahil ba hindi ko maiwan? Wala naman akong kayamanang maiwan dito Hindi ko ba maiwan yung pamilya ko? Yung mahal sa buhay, yung mga kaibigan, wala namang masarap din sa buhay ko dito dahil hindi naman ako mapera. Wala akong kayamanan. Hindi ko rin nararanasan yung mamasyal. Ang totoo nga, nararating ko lang palengke. Pupunta kami ng mga apo ko. Apo ko nga lang ang mga kasama ko yung ang asawa ko dapat nakasuporta siya, di ba? Kahit sa laban ko, hindi siya sumuporta. Kahit ngayon sa walking, kahit ito para sa kanyang para sa kanyang para sa kanyang kalusugan na rin. Kaya itong mga apo ko, kaya sinasama ko sila, tinuturo ko sa kanila kung paano nila alagaan na ang sarili nila. Kahit yung smoothie na ginagawa ko, mga greens, ayaw nilang inumin, hindi daw nila kaya yung kailan mo gagawin? Bakit? Meron bang ligtas sa sa cancer? Cancer lang ba ang sakit? Paano yung hypertension? Paano yung enlargement of the heart? Paano yung pneumonia? Paano yung diabetes? Hindi ba sakit yun? Lahat naman yung sakit Ang mundo ngayon, nababalo tayo ng maraming virus, bacteria, mga guts, mga inflammation, mga sakit na tayo na rin na nagpapasok sa katawan natin. Kaya tayo na rin ang humingi ng paraan sa Diyos kung paano natin ito lalabanan. Hindi ko nga lang talaga bakit tinitignan ko talaga yung ibang mga channel, yung mga sisikok-sikok na, ang dami nilang viewers, ang dami nilang supporters, ang daming subscriber. Samantalang
Ako, ano eh, sabi ko, what for? Tumagal ka nga ng ganyan. Umabot ka 4 na taon. 4 na taon, dala-dala mo ang pain. Patindi ng patindi ang pain. O, anong pwede mo ipagmalaki doon? Iyon ang ipaglalandakan mo sa buong mundo. Yung, eto ko, nagsimula ako na medyo malakas pa, mayabang pa, nagsusumba pa, nagaano pa, dahil kaya daw, kayang ganun. Tapos pinapakita pa yung mga kinakain. In the end, pinaalam, kasalanan niya, nagmumukbang pala. Yung pala, nagpapasarap sa buhay. Siyempre, kumikita sa, niya sa vlog niya ganun, hindi tama. Tapos sasabihin ng mga comment, yung bang God bless, na pagagalingin pa siya. Paano pagagalingin kung ikaw mismo sa sarili mo hindi ka gumagawa ng paraan para ikaw gumaling? Di ba? Ako kahit na hindi nila siguro ngayon wala akong halos sa channel. Kukunti ang viewers ko, kukunti ang subscriber, kahit ipaglandakan ko pa, kahit ipagpilitan ko pa, kahit ipagsamo ko pa, wala akong minsan nag-i-invite ako, out of 50 person, meron lang, siguro, parang na lang, kasi in-invite mo 2, 1, tapos later, nawawala. Nag-view ba sila? Hindi. Kasi makikita mo naman kung nag-view Ganon. Wala na akong magagawa, pero ito, gustuin ko mang itigil. Pakiramdam ko, ito obligasyon ko na Kasi pinaalam sa akin yung paraan. Alam ko maraming doktor, hindi sila sang-ayon sa sistemang ito. Kasi pagka raw ganyan, nagfasting ka ng nagfasting, masisira yung system ng ng organ mo, particular na yung bile, hindi daw maglalabas ng yung abdo pag walang ginigiling. Anong mangyayari? Mai-stuck lang daw doon. Pag hindi daw tayo kumain ng asukal, wala daw tayong electrolyte. Mali kasi ako by myself, experience ko yan. Ang tinataya ko na nga rito yung sarili ko Talagang 140 days, kahit pins lang ng sugar, hindi talaga ako tumikim. Pasensya na. Ganito na lang muna tayo.